Heto na nga, no, pag-usapan natin itong si Congressman Paulo Pulong Duterte ay nandoon ngayon sa The Hague, no? Siya naman yung nakabantay doon kay FPRRD. At sa isa sa mga interview ni Alvin and Tourism na vlogger ay meron pong nabanggit itong si Congressman Paulo Pulong Duterte. Okay, importante po ito kasi parang may usap-usapan na ang bahay ni Congressman Paulo Duterte ay planong halughugin ng isang congressman. Yan ang isiniwalat. Kaya nung narinig ito ni Congressman Paulo Duterte ay nagalit siya. At pakinggan natin kung ano ang statement niya patungkol dito. Alam naman natin itong si Kong Paulo, matapang na tao ito hindi ito papayag. So mamaya pakikinggan natin si Congressman Paulo patungkol po dito sa issue na ito. Walang hiya na sila. Gusto na nilang halughugin yung bahay ni Kong Pulong. Anong kinalaman ni Kong Pulong dyan? Di ba? Wala na ba kayong ibang magawa? Wala na ba kayong ibang masira sa mga Duterte? Halughugin niyo na yung bahay ng mga Duterte? Di ba? Yan po ay desperate move. Yan po ay nakakatawa. At ito pa, no? Panoorin rin natin ang itong interview ni Professor Malutikia sa SMNI, no? Na sinita niya itong si PBBM kasi puro naman kasablayan itong mga ginagawa ng bangag na pangulo. Sablay talaga itong mga pinagagawa niya. Bakit ba siya sinita ni Malutikia? Kasi itong si Bongbong Marcos, no? Nagmamayabang siya sa kanyang legacy. Sabi ko, ano bang legacy ni PBBM? Sabi naman ni Professor Malutikia, hindi po maganda na ikaw ay nagmamayabang sa inyong legasiya sa panahon ng crisis. Di ba? Parang off siya. Sobra talagang may mali, no? Kung iisipin mo. Naghihirap na nga yung taong bayan. Nagrereklamo na ang taong bayan sa sobrang taas ng gasolina. Siyempre, tumataas rin yung mga bilihin, yung kuryente tumataas, lahat na lang ng presyo tumataas. Tapos ikaw, presidente ka, magmamayabang ka sa ligasiya mo? Akala mo naman may ipagmamayabang ka? Anong katangahan yan? Diba? Anong katangahan yan, BBM? So yan pakinggan natin si Professor Malutikia. Sabi pa nga niya dito, instead na ikaw ay magmayabang sa iyong ligasiya, mas mabuti na lang kung gawan mo ng paraan na itong si Tatay Digong ay mapauwi dito sa Pilipinas. Mas magugustuhan ka pa ng taong bayan. Sa totoo lang. Diba? Tama naman Tama naman. Kasi magmamayabang ka sa ligasiya mo na nakakagalit, yung ligasiya mong flood control. Ako pa sa'yo, pauwiin mo dito si Duterte. Tataas yung rating mo. Putang ina mong BBM ka. Nakakagalit Parang sira ulo yung... Hindi ko na maintindihan. Ito yan ang pag-uusapan natin Like, share muna itong video na ito at i-subscribe nyo para kayong mga bago pa dito sa aking channel ay updated kayo Walang bayad mag-subscribe. Okay? Mainit yung ulo ko Umiinit yung ulo. Ate, unahin natin. Pakinggan natin itong si Congressman Paulo Duterte. Kung kanang matibay di nga tao nga magbisita-bisita, isara ko ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, iba pinakilala sa... Ang tanong, sino kaya ito? Sino kaya itong nagplano na halughugin itong bahay ni Congressman Pulong? Sino kaya ito? Congressman? Sige. Ano nyo yan? Ituloy nyo yan. Ako'y naawa po sa inyo. Kung anong mangyayari sa inyo. Ganyan na ba kayo kadesperado? Kasi hindi nyo matalo-talo ang mga Duterte? Itong si Kong Pulong, ayaw nga tumakbo ito ng nasyonal Pero siya yung binoto bilang congressman ng kanyang constituents. Bakit kayo insecure na insecure? Wala. Hindi na nga ninyo, parang binabaliwala na nga ninyo ito sa kongreso itong si Kong Pulong Diba? Hindi na nga ninyo binigyan ng sapat na budget ang kanyang lugar. Tapos ganyan pa kayo? Way back 2017 yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi... Sino kaya? Si Congressman Sandro? Nagtatanong lang tayo Sino ba ito? Si Congressman Ridon? Nagtatanong tayo yung mga congressman na medyo galit sa mga Duterte. Ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno. Panahon pa pala ito kay former President Duterte.
itong taong ito gustong mag-apply ng isang posisyon na hindi naman binigyan ni Duterte. So ngayon, galit-galitan na. Galit-galitan. Tapos gustong gumante raw, di umano ha, gustong gumante na kasi siya yung nasa posisyon ngayon, gustong halugugin yung bahay ni Kong Pulong. Ganun ba yung istorya niyan? Grabe naman yan. Sino kaya yan? Napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. Diba? Corrupt ka pala eh. Kaya hindi ka tinanggap ng Duterte administration, di ba? Deserve. Congressman Pulong, kamusta po kayo today? Good evening, Alvin. Magandang Okay lang. Magandang hapon po, sir. Sir, tanong ko lang po sa inyo, kamusta po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman. Kumakain na sa oras. That's good. Masaya. Narinig niya yung kanta ng mga kababayan natin nung birthday niya. Nakita niya rin yung mga video, pinakita sa kanya ng mga abogado. Masaya naman siya. At yun nga, parati niya sinasabi na wag na raw paggastusan ng pera sa pagpunta dito para sa kanya. Okay lang raw siya sa loob. Sa Oblo pala tawag niya. Congressman Pulong, something political lang po. Yes. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating, no, na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Paste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bibisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. Isa'y mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, so kasabot na, bibisita ko, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang din umaga, nakita ko yung may nag-post na vlogger ng Tiga Davao, si Boss Milman ata yun. Yes, sir. Nakita ko, yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Kasi lulusot at lulusot talaga yung balita na yan eh. Meron talagang mga nandiyan ngayon sa administrasyon na hindi loyal kay BBM. Merong mga congressman rin dyan na nagpapanggap na kaalyado ng administrasyon pero plastikan yan. So, alam ko naman na itong si Kong Pulong, marami pa rin yung kaibigan dyan sa administrasyon at sa mga kongresista dyan sa House of Representatives. At syempre, may nagpapanggap rin dyan ng mga kaalyado ni BBM pero loyal sa mga Duterte. Kaya hindi po maiiwasan na meron talagang istorya na nalulusot na Kong Pulong. Kaya may nagsabi sa kanya na yung bahay ninyo at yung KOJC, yung mga bahay ng mga anak ni Duterte, gustong baka ganito inanalyze ko lang na posible itong mangyari. Gustong halughugin yung bahay ninyo. Kagaya ng ginawa nila kay Teves na pinaplantahan nila ng mga baril o kung ano-ano mang ipaplanta nila para siraan kayo kasi malapit ng eleksyon. Alam niyo ano nangyari kay Teves, di ba? So merong mga ganyan. Marami itong mga kaibigan sa administrasyon at sa kamara. Kaya lulusot at lulusot yung balita na yan. Duda ako niyan na ganyan yung nangyari. Matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno. Napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. Alam mo naman to si Presidente Rudy, pag iimbestiga, pag sa corruption ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pa higayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, kanya yan, kabalo kabin. Ang sakit diha ba? Kanang labi na ning mga kaigsuunan natong Pilipino nga naa sa Luzon. Nahimo na lang normal sa ilahang kinabuhi ang harap-harapan nga trilyon na korupsyon. Correct. Walay ni tingog, walay ni react, wala tanan kanang sakit kita na. Yan ang problema natin taong bayan rin eh. At yan rin ang problema natin dito sa mga congressman at sa mga senador. I have to be frank here. Takot eh. Merong mga senador na takot, merong mga kongresista na takot. Alam nila, harap-harapan po ang korupsyon, harap-harapan po ang kabalastugan ng administrasyon, pero walang ni isang nagsasalita.
kung meron man, ayan, yan na si Kiko Barzaga, sino pa, Toby Chanco, si Congressman Leviste, yan, mga ginigipit rin sila, yung mga nagsasalita. Pero yung iba dyan, tiklop, majority, takot ang mga majority ng ating mga government officials. Yan ang nakakadismaya. Isa na kung majority ang nagrereklamo, majority ang ayaw sa korupsyon, edi sana matino sana itong ating bansa ngayon. Mga ilan lang yung mga Duterte lang ang mga nagsasalita ngayon. Mga kaalyado ni Duterte lamang ang nagsasalita ngayon sa kabalastugan ng mga korupsyon. Di ba? So it becomes normal already. Ika nga, sabi ni Bongbong Marcos, ay ang baha na yan, new normal. So yung korupsyon, new normal na rin. Grabe. Ang kanang normal na lang gani sa ilaha nga ang ilang isulti nga sige lang pulat na lang tag sunod eleksyon matanggal ra bitaw gihapon na. Pero wa nila gitan-aw nga ang adlaw-adlaw nga korupsyon niabot na og trilyon ang gikawat. Correct. Mo nay sakit niya. Pero alam mo Alvin, ang paano ba to sabihin? Yang magbibisita ka sa isang bahay. Ayun una, mag-search siguro sa bisita gud ay. Ganun siguro, sir. Murag ana siguro ilang pasabot. Siyempre, magkinahanglan man mga warrant, ana, gikan sa judge, gikan sa... Ang tanan mo partisipar diha. Basta inimbento gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Sugod sa judge na nag-issue, o sa mga abogado nga ni-appeal, ng mga iro ni Matibay, ang mga ganang Matibay na tao, pailan rin na namong kaso dismarbet pag-abot sa panahon. Ana, rana, bin. Kabalo ka, alam nyo, no? Sabi ni Kong Pulong dito, kung mangyayari man yan, yung halughugin nila, wala silang choice kundi mag-file rin sila ng kaso. Kasi yun ang laban nila eh. Yun ang laban nila. Sana may hustisya pa sa Pilipinas sa mga politicians na ginigipit. Yung mga matitinong politicians na ginigipit ng mga siraulong politicians, ha? Isa lang hilingin ko, tama pala, James. Huwag imo ni makitaan karon sa imong Facebook. Palihog lang, i-secure daan ang akong mga ginamos ug akong kusahos nga kabaw nga gikan sa akong mga parintis Danau kay hinaguan na nila. Tagua daan kay basig ilaha pang hilabtan. Unya, ato ni sumpayan pa. Kay mo bisita man ka sila sa akong balay. Moro dito kinahanglan ma-secure yung ginamos ug akong kusahos nga kabaw. Kay lisod kay nang kusahos nga kabaw buhaton des Danau. Alam mo bin, itong bangag na administrasyon na ito, kung hindi na nga nila kaya, makita man nato, di na nila malimod ang ilahang corruption, nagsugod pa sa budget atong 2023, 22-23, antod tanang budget, ang ilang corruption sa flood control. Klaro man kita man mo mga tao, kana di na gani malimod, kabalo ka ng elitista, nga ug di na niya kaya sagangon ang tanang labay sa iyaha, magpalaban dayon og iro. Ana na ang among tan-aw sa ilaha sa mga Bisaya. Dili tanang Bisaya, ako Bisaya man ko. Mo na akong tan-aw sa ilaha. Kanang di na gani nimo kaya, di na nimo malimod. Mao na nga magpalaban dayon kag iro. Mao na mga elitista. Labi na ning mga elitista nga pangit, di mo pagkugwapo, pero mas pangit yun sila. Dagway akong ginasulti ha. Pangit sila dagway, pangit og batasan, kawatan pag yun. Sus Mariusep. No, kanang wag yun. Mao gyud na ilaha. Yung mga corrupt officials na kawatan, pangit pa jud ang mga mukha. Palaban day nag mga ero. Ano mga dato? Ug di kaya tagay kwarta. Na diretso bisitahi. Ano man na. Kung kanang matibay diha nga tawo nga magbisita-bisita, isa ra ko ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, wag kang pumiyok ha. Yun lang po. Next question please. Sir, another question po. Ano po Parang hinamon na ni Kong Pulong, ha. Hindi niya tinuloy yung salita niya, pero malalim yun. yung masasabi mo na ang sinusunod daw sa Kongreso ngayon ay hindi yung speaker, sir, but mismo si Congressman Sandro Marcos. Meron po ba kayong opinion dito? Sino yun si Sandro Marcos? Pamang galing siguro na agig kapitan, so hindi balaan na. Huwag kailan na. Who is he? Pero na ito nibalaan sa iya, di na kumasulti dire kay malaybel ta. Gaoban, may na so nag-inom. Sir, just to conclude this interview, ano po yung masasabi nyo sa mga kababayan natin na hanggang ngayon, sir, patuloy pa rin, malakas pa rin ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Nag-ano pala sila, nung kaibigan pa sila, nung siguro yung tandem pa ni VP Sara at ni BBM, yung maganda pang relasyon nila ni VP Sara at BBM. Kasi syempre there are times na nagkainuman sila ni Sandro Marcos at may nalalaman si Kong Pulong kay Sandro. Watch out! At sa pamilyang